matinding kalaban ng COVID. Ayokong makahawa. At mahawa. Pero kailangan ko na magtrabaho. Kaya di ako magiging pabaya. Di matigas ang aking ulo. Iingatan ko ang aking sarili. Para maingatan ang pamilya ko. Ito ang ambag ko. Ako, Ikaw. lahat tayo. Sama-sama nating Mayaangat ang bayan. Basta't sama-sama tayo. Sa pag-ingat buhay. Para sa ating hanap buhay. Mask, hugas, iwas. Sinasanto, dito pa rin po yan sa Radyo Pilipinas. Kumusta na po? Good afternoon. Luzon, Visayas at Mindanao. It's a Wednesday afternoon. Miyerkules na po, May 26, 2021. Kumusta na po? Eto, impunto alauna na ho tayo ng hapon. Kumusta na? By the way, May 26, meron po tayong aabangan po mamaya. Unahin ko na, baka makalimutan ko pa kasi. Para at least maalalahan natin ang ating mga kababayan, lalo-lalo na po sa parte ho ng Luzon, dito sa Metro Manila. Pero daw ho sa Visayas at Mindanao, ito pong tinatawag nating total lunar eclipse. Mamaya po yung gabi, 7:18 po ng gabi, magkakaroon po ng greatest eclipse, yung total lunar eclipse. Ito po yung pinapagitnaan po ang ating pong mundo, ang ating pong Earth, ng buwan at ng ating pong araw. Kaya makikita ho ninyo na magiging pula ang kulay po ng ating pong buwan mamaya, ang ating pong moon. So yan po ang tabayanan natin. Kung wala ho kayong maganda hong teleskopyo, pwede ho kayong log in o di kaya pumunta ho lamang ho sa Facebook page po ng DOST. Nakikita ho niyo, DOST_pag-asa. Pwede ho niyo puntahan ho yan. O di kaya, doon po kayo sa YouTube account ng DOST Pag-asa Weather Report. Meron rin po sila. Doon po makikita ho ninyo yung pautay-utay po na pagpapalit po ng anyo ng ating pong buwan. Kaya po magkakaroon po ng total lunar eclipse. Bihira ho po yung mangyari. Kaya it's a one in a lifetime na po pangyayari, 'di ba? Sabi nga nila, kung blue nga daw yung yung buwan, 'di ba? Sabi nila, once in a blue moon. Ito naman once in a red moon. So, take advantage po natin. Ang oras po kailangan ready na ho kayo mga alas 5 po ng hapon, 'di ba? Minsan po kapag bumababa na po yung yung araw ho natin at makikita ho natin lalabas naman po yung buwan, no? So makikita ho natin yung fenomeno niyan, yung pong pinapagitnaan po ang ating pong mundo. Ito po yung example, para at least makaroon po kayo ng idea kung ano po yung mangyayari ho mamaya. Yung ating pong sun, yung araw ay mag-a-align po yung earth at yung moon. Tapos makikita ho ninyo yung penumbra. Yung penumbra is the shadow. Pero yung pong numbra, yung pong makikita ho ninyo yung pulang-pula. Dahil makikita po yung buong itsura po ng ating pong yan po, umbra pala yung isa. Umbra and penumbra. So, yan po yung makikita po natin ito. At ito po ang matutunghayan ninyo. Ganun ang kaganda ang total lunar eclipse po mamaya po. So, antabayanan po natin yan mga alas 7. So, agahan nyo na po ang inyong pong hapunan o di kaya maghapunan na lang kayo after. After hutong ganito pong mga fenomeno nito. Okay? So, yan po ang ating pong bungad para at least hindi ko makalimutan po yan mamaya. Anyway, ano ba ang ating pong mga pag-uusapan ngayon? Naku, meron breaking story po. Hindi naman breaking. Meron pong anunsyo po ang Civil Service Commission. Bakit nga kanyo? Dahil po, ito po ay nagsimula siguro po dahil tulad po sa ginawa po sa Davao City, meron pong ipinalabas si Mayor Sara Duterte na ngayon po epektibo diyan po sa lungsod ng Davao. Kung makikita ninyo, ito po ay order regulating all barangay, local and national government office events, including government-owned and controlled corporation events. Bakit kanyo? Ang sabi ho ni Mayor Sara, kayo siya nagpalabas ho nito dahil ang ilan daw ho sa mga positive cases ng COVID-19 ay nagsisimula daw ho sa mga aktibidad ng ilang pong mga government offices. Dahil nga daw ho yan sa mga pinagagawa daw ho mga inauguration, anniversary, Thanksgiving, ribbon cutting,
Pati yung retirement po ng inyong pong boss, ayun, ginagawa ho mga pagtitipon, meron po mga gathering. Kaya yan po ay pinagbabawal ngayon po, epektibo ngayong araw sa Davao City. Yan po ay tinuturing na mga non-essential. All face-to-face non-essential events are hereby prohibited until after the lifting of the state of calamity. Ito kasi ho napapansin ngayon po sa Davao City, kaya po daw ho dumadami. Ang ilan daw ho ay gumagawa ho ng mga aktibidad, tapos sasabihin, ito daw ay konektado daw po sa kanilang trabaho o sa kanilang pong opisina. Yun, nagtitipon-tipon at hindi nasusunod po ang mga health protocols. Kaya sabi ho ng butihin po nating mayor, sabi niya ay para hindi na ho mas dumami pa ang cases natin, yung mga ganun pong mga aktibidad ay itigil na ho ninyo. At ito po ang kanya pong naging tinig nung siya po ay nakapanayam po ng isa pong, actually, it's a local Davao City LGU radio station. Pakinggan po natin. Sa itong contact tracing, doon na yung mga nakita na mga government events na sources of infection. Dili lang recently nakarong surge, but before the surge, doon na napunta yung mga nakita na mga ingana. So, guilty both national government offices and local government offices. Ani. Ayun, yung po ang naging tinig po ni Mayor Sara Duterte at ang sabi nga ho niya, guilty dito. Hindi lamang po yung LGU, kundi ang national government. Dahil nga ho, marami ho dang natutunghayan na meron po mga gumagawa daw ho ng mga welcome honors, retirement honors, testimonial program, at meron rin po daw ho mga nagpapaparty pa dahil birthday ni RD, regional director, may mga ganun po mga pangyayari. Kaya hindi po naiiwasan at dumadami daw ho ang kaso ho ng COVID-19. Diyan daw ho pinagmulan. Hindi lamang po sa mga tahanan, kundi ganun na rin po sa mga workplaces po. At doon po sa kanila pong pinagagawa po mga activities outside of their offices. So yun po, may mga nagsiswimming daw ho, lahat no, may mga groundbreaking activity. So ngayon sa Davao City, ito po ay pinagbabawal ngayon. Ang tanong, ito po ba ay magiging sa Davao lang ho ba ito, magiging epektibo? Maaring sa mga iba pang mga LGUs, pwede ho nyo itong gawin ho. Baka siguro, kaya tumataas ang bilang ninyo dyan, baka akala ho ninyo, ito po ay dahilan lamang po siguro sa hindi pagsunod ng health protocols. Baka mismo ang inyo pong mga kawani ng pamalaan ay nagpapabayaran po. Kaya sila po ay tumataas po ang bilang ng kanila po mga positive cases sa inyo po mga lugar. So, why not? Sa mga local chief executive, bakit hindi nyo gayahin? Maaring ito po makakapaglutas sa problema ho ng pagtaas po ng kaso ho dyan sa inyo pong mga nasasakupan. So ito po ay effective sabi nga dito, May 26. Ito po ay epektibo, ito po nakalagay, pakita ko po sa inyo. Effective po yan May 26. These orders will take effect kanina po yan na madaling araw, May 26. At siguro ito po ay matatapos hanggat nandyan po ang state of calamity. Yun naman po nabanggit po. Ito, pirmado po ni Mayor Sara Duterte at ng kanya pong city administrator. Okay. And kaugnay ho niyan, in connection to that, ay meron tayong nakapanayam po kanina, ang commissioner po ng Civil Service Commission. Ito, mainit-init pa po itong balita at na-break niya sa atin exclusively. At ang sabi nga ho niya, na tatanggalan daw ho, ito, dahil nga po sa mga naglalabasan po mga ganun po mga insidente na mga government offices, meron po mga sarili po nilang mga events, no, activities. Kaya, ang napag-usapan daw ho ng Civil Service Commission, yung mga commissioners po dyan at kanila pong chairperson, natatanggalan daw ho ng benepisyo ang mga kawani ho ng pamalaan na magpupositibo ho sa COVID-19. Wag muna kayo mag-react. Bakit kanyo? Ito po ay ayon po kay Civil Service Commission Commissioner Eileen Lisada. Ito po yung kulatilya, kapag napatunayan anya na walang kinalaman sa trabaho ang dahilan kung bakit ho kayo nahawa ng COVID-19, ang isa pong empleyado po ng gobyerno. Ayon pa kay Lisada, kaya sila nagpatupad ng alternative work scheme tulad po ng work from home ay para maingatan po ang mga empleyado at hindi rin maapektuhan ang operasyon po ng bawat ahensya po ng pamahalaan. Tama naman po yun, no? Importante ho yun. Dahil nga, kapag naparalisa, nawalan po kayo ng kawani, dahil po nagkasakit,
Pero ang kanya pong pagkakasakit ay dahil po sa kanyang pagiging, sabi natin, pasaway. Hindi ho niya nakuha ang COVID-19 sa kanyang pong workplace, kundi dahil po siya nahawaan ng COVID-19, nag-swimming sa swimming pool or nag-swimming sa isa pong ilog o di kaya nag-party, nag-videoke. Yan po ba ay sakop pa rin po ba ng kanyang trabaho? Maaring hindi po. Nagpabaya po siya sa kanyang pong trabaho. Kaya ano nangyari sa kanya? Nag-absent. Pero marami daw mga nagsasabi ng mga empleyado, "Oy, excuse po ko dahil meron po kong sakit. Pwede ba ang gobyerno pong sasagot sa akin pong treatment nito?" Naku po, yan po ang ating pong pag-uusapan ngayong araw na ito. Pero pakinggan muna natin ang naging tinig po ni Commissioner Eileen Lisada patungkol po dito sa kanila pong gagawin pong order na siguro by today or within this week, pipirmahan na po yan. Yan po'y bago po niya sinabi sa atin. At eventually, yan po ay ilalabas po nila ang memorandum. Tapos meron po, dadaan po yan sa 15-day publication. At kapag yan po ay na-publicize na po sa mga dyaryo, yan po'y epektibo na. Pakinggan muna natin si Commissioner Eileen Lisada. Kung ang exposure mo ay personal, kung ang exposure mo ay hindi essential, tatanggalan na ho kayo ng 14 days, 14 day yung treatment ninyo. Ay, ganun? If ever you need treatment, babawasan na po sa sick leave. We do not like to do this. Oho. Pero if medyo kung matigas pa rin yung ulo kasi marami hong pinupuntahan ng mga activities, party-party. Oho. Kailangan na ho nating lagyan. Kasi lahat ho ngayon, we are saying excused absences, excused leaves. Oho. But if we are able to find out or if based sa contact tracing, nakuha nyo yan in a party, in a social event, in a gathering na hindi essential, we will be charging your treatment sa sick leave na po ninyo. Hindi na ho yan sa excused absence. If it is, ang hawahan ay sa loob ng bahay, that is excused leave. Yes. If it is in the office, or in the nature, or nasa field kayo because doing work, it is excused leave. But if based on investigation ng mga or contact tracing ng proper authorities, it is found out that you have acquired it through another event not based on do sa matrix, Tama. it will be charged against your sick leave. So yan po ang naging anunsyo po ni Commissioner Eileen Lisada sa ating pong panayam po yan. At masasabi ho natin, ito po ay paalala para ho sa ating pong mga government workers na meron po tayong bilang na 1.8 million government workers. Ang kinakatakutan lang kasi ho dito kapag yan daw po ay mga rason po nila ay hindi po valid, magkakaroon po yan ng domino effect. Dahil nga, sabi natin, kung nagkasakit pong isa pong kawani, mawawala po siya sa trabaho. Ano mangyari? Mapipilay po ang public service po natin sa government side, di ba? So, ito po ay bilang pagtalima talaga ho na lahat po ng mga government workers kailangan pong sumunod po sa mga guidelines. Huwag po tayong maging pasaway. So mamaya, kukunin ho natin ang panig po ng grupo ho ng Courage. Ito po ang grupo ng Courage ay ang tinatawag ko nilang Confederation. Sana ba yung Confederation for Unity, Recognition, and Advancement of Government Employees o Courage. Ang ating po makausap po dyan, ang kanila pong National President ng Courage, walang iba kundi si Santiago Dasmariñas Jr. Kung siguro, pwede natin siya unahin siguro, Ivy, dahil siya ang ating pong pinakamalaking balita ho dito, bungad ho natin ho yan. So, mamaya, atin po siya makakasama. Also, today, atin rin pong kausapin ang alkalde po ng Marikina City dahil nga ho sa usapin tungkol po kung sino ba ho ang pipili doon po sa mga mababakunahan pong nasa A5 list. Sino ba ho yung mga A5 list? Ito po yung mga poorest of the poor. Pero sabi ho ng ating pong vaccine group, ang sabi po, sa Hunyo daw ho sisimula ng pamalaan na mababakunahan po ang mga nasa A4 and A5. Ito po yung mga mahihirap po, no? Yung A4, ito po yung mga economic frontliners po natin. Pero A5, ito po yung mga poorest of the poor.
Inanunsyo kasi po ng National Task Force Against COVID-19 na target na ho umpisahan ang pagbabakuna ho sa mga mahihirap na kabilang po sa 4Ps. Ito po yung Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Sa A5 naman, umpisa natin syempre ang listahan ng mga 4Ps. Dahil yun daw ho yung pinaka-poorest of the poor. Pero hindi naman lahat daw po ay mahihirap ay nandyan sa listahan na yan. Sabi po yan ni Deputy Chief Implementer Vince Dizon. Pero nilinaw naman po ng opisyal na hahayaan din ang mga government o local government units o LGUs na sila po ang pumili. At dapat tong ang LGU na po ang hahayaan sa pagtukoy kung sino-sino po ang pwedeng pasok dito sa A5 vaccine group. So mamaya po ikausapin po natin ang LGU, especially po ang lungsod po dito sa Marikina, para alamin natin kung paano nila ito ma-identify po kung sino po yung dapat pong mailagay po dyan sa A5. Dahil nga ho, kung sasabihin natin, kung pagbabasahin lamang po nilang 4Ps, unfair naman po doon sa ilan po natin mga kababayan na masasabi rin po na naghihirap naman rin po. Diba? So, ayaan natin. So, pakinggan natin ang magiging pong reaction po dito. At paano ho nila gagawin po ito kung ipapasok po ng ating pong NTF o National Task Force ang responsibilidad sa pagpili kung sino po ilalagay po sa listahan dito ho sa mga A5 priority list. Okay? At isa rin po, mamaya rin po yung mga kasama natin ang dati pong commissioner ng Commission on Elections, walang iba kundi si Commissioner Gregorio Goyo Larrazabal para pag-usapan ho natin itong sinasabing posible ho ba dahil po sa darating pong halalan 2022, sa Mayo po yan, baka hindi po tapos ang pandemya. Paano ho yung botohan ho natin? Ano ho ba ang paraan na pagboto ho natin? Na kailangan mo ba pumunta pa rin tayo sa mga presinto para bumoto? At para ho maibsan po yung pong pagdagsa ng maraming tao para hindi ho tayo magkahawaan, may plano ho at mayroon pong mungkahi ang isa pong dating pong commissioner. Sabi niya, declustering daw po ng mga precinct. Ano nga ba ho yun? Kaya alamin po natin ano ibig sabihin po niya na pag-decluster ng mga precinct. Dahil ngayon, may mga clustered precincts po tayo na umaabot po na 1,000 ang mga botante sa bawat pong presinto. So, paano ho yan kung magdagsaan po mga tao po dyan? Nawawala po yung social distancing. So, yan po ating pag-uusapan. Ano ba ang benepisyo nito pag na-decluster po ang isa pong presinto sa darating pong halalan? So, yung ating pong pag-uusapan sa araw po ngayon ng Wednesday. Pero bago lahat, ito na, nasa linya na kagad para hindi na tayo maipit po Nasa linya ngayon po, walang iba kundi ang Pangulo ng Courage. Walang iba kundi si Ka Santiago Dasmariñas Jr. Ka Santi, magandang hapon po. Si Alex Santos po, sir. Magandang araw din po, Sir Alex, at sa mga masugid niyo pong tagapakinig, lalong-lalo na po sa kapwa ko mga kawani ng gobyerno. Opo, tapos po ba, ang palayo rin ako na gumawa, Kasanti, okay ba ho yun? Opo. Santi po ang palayo ko po. Opo. Yun, pala ko. Okay, Kasanti, pag-usapan natin dito, dahil nakausap ko po si Commissioner Eileen Lisada, siguro na-brief na rin ko yun, aking po executive producer with regards po dito, sa ilalabas po nilang memorandum with regards po sa matrix, dahil nga marami daw ho, ilan daw ho sa ating po mga government workers, ang dinadahilan ng kanila pong pagkahawa po sa COVID-19 ay dahil po sa kanila pong pagtrabaho sa gobyerno. Pero may ilan daw ho na ang nangyari, ang kanila pong pagkasakit ay sa kanila pong kapabayaan. Nakuha daw nila yan sa non-essential na activities. Ano pong punto de vista ninyo kapag tinanggalan daw ho ng benepisyo ang isa pong manggagawa kapag hindi po to sakop po sa kanila pong matrix, Kasanti? Sir Alex, nakakalungkot na balita yan kung totoo man. Although sabi niyo naman po ay ipapalabas pa lang na memo circular ng Civil Service Commission. Apo. So ang amin po ay dapat ma-reconsider yan. Kasi po ang aming stand po mismo sa Courage, halimbawa po, ang aming pong panawagan, free mass testing, okay, free contact tracing, and free treatment. At ang aming panawagan na hindi lang po ang bibigyan ng leave na risk pay yung mga na-infected po o naapektuhan po ng COVID-19. Ang aming nga pong sabi rin na kung ang isang kawani ng gobyerno ay sa bahay po nila mismo ay meron din pong na-infected, dapat po sa oras na ginagamot po ang infected household member po na yan,
kinakailangan bigyan din po ng libre time with pay ang government employee para alagaan ang kasama po nila sa bahay ng pamilya. Ganito kasi Kasanti, tinanong ko rin po si Commissioner Lisada with regards po dyan, na paano mo ba malalaman ng isa pong kawani ng pamalaan ay nakawaan ng COVID-19 na during his essential work, di ba? Kapag, kunyari, pumasok pong isa pong trabahador ng ating pong gobyerno, tapos nahawaan po siya. Yan po ay papayagan daw nila. Pero kapag yan daw pong isa pong kawani ay hindi po natukoy na kanila sigurong HR or head ng kanila pong ahensya, napatunayan na nakuhanan po niya ang kanya pong COVID-19 ay dahil umattend po siya sa isa pong party, pool party. So ganon. Hindi mo ba tama naman ho yun siguro po, Kasanti? May ibang pananaw din po tayo dyan. Kasi alam niyo man po natin na sa panahon na ito, hindi natin kilala ang kalaban natin. Di po ba? At isa pa po, hello po. Go ahead. At saka isa pa po, sa sobrang stress na hindi lang po ang kauli ng gobyerno, kundi ang mamamayang Pilipino po mismo. Sa stress, hindi natin alam ang kalaban. So, sa government employees po mismo, mayroon nga sa mga normal times, doon nga po kami sinasabi na recreation and sports activities para ma-re-energize po ang mga empleyado po mismo. Ngayon, kung halimbawa naman po, sa travel from the office to the house or from the home to the office, ang sasakyan nyo po, hindi mo naman po malalaman kung sakali po mayroong infected po o libre po sila lahat. Di po ba? At saka kung sakali halimbawa po, sa mga Katoliko, nagsisimba kami o hindi naman kaya sa mga namamalengke, hindi naman po alam kung yun po ay ma-infected o walang infected kasi wala naman pong ginawang mass testing. So there are always the possibilities na doon ka ma-infect o mahahawaan. So aming pakiusap na sana po ay sa panahon na ito ay magkaroon po sana ng hindi ganun na higpit na mas lalong madidepress o magkakaroon ng problema ang kawani ng gobyerno. At ang among panawagan na kung po pwede po, kasi pinapapasok naman po ang mga kawani ng gobyerno, although mayroon pa rin pong restrictions, depende po sa percentage ng space ng opisina, yung mga pumapasok, etc., dapat isama na po sila sa mga priorities na bakunahan na po. Ito ba? Para kung sakali man ay imbis na magproproblema pa ang isang maliit na kawani, medyo mapapanatag na ang kanyang kaisipan. Okay, so parang in a nutshell po, Kasanti, parang inyo pong panawagan ngayon sa CSC na wag nang ilabas po yan, ganun pong memorandum, tama po ba? Opo. Bagkus ang kanilang previous memorandum, expand pa nila. Kasi ang previous memorandum po nila nagsasabi na pag ang infected na government employee ay bibigyan po ng leave with pay na 14 days kung tama po ang aking memory. 14-day Ang aming pong panawagan nga na other than the infected employee, kasama po din sana kung mayroon bang infected member of the household na bigyan din po ng kahintulad na leave ang with pay ang empleyado na yan. At hindi lang po dapat sa mga ordinaryong kawani kasi mayroon naman po tayong mga employer-employer relationship tulad po ng mga contract of service, mga job order, na dapat sila rin po ay bigyan din po ng kahintulad na treatment na binibigay sa mga regular na empleyado. Parang lumalabas kasi sa kanya pong anunsyo kanina na kapag napatunayan na ang pagka-acquire ninyo ng COVID-19 ay in a non-essential activities tulad nung pagpaparty ninyo, doon kayo nahawaan, yun daw home 14-day treatment ninyo ay iaawas daw po yan sa inyo pong sick leave. Parang ganun po ang kanya pong sinabi po, Kasanti. Sir Alex, mawalang galang na po with due respect to the contract SAR, di ba? Contact tracing SAR. Yeah. Di po ba, yan din po ang nangyari kay Mayor Magalong? Kasi meron pong mga taga Manila po ata na nagpunta sa Baguio para po kahit pa paano magpatanggal ng stress. At based on the reports, unfortunately, si Mayor Magalong, hindi niya na
sundan yung health protocols. So gusto po ba nating sabihin na sa panahon na yan na hindi naman sinasadya ni Mayor Magalong, ay ipapanis natin siya. Ganun din po sa mga kawani ng gobyerno, walang may gusto na kawani ng gobyerno na ma-infect. Nagkataon lang po sa sobrang stressful na sitwasyon po natin ngayon, ay nakahanap kahit paano kung ano man, kung sakali man na ganung sitwasyon. Hindi po yung sinasadya, kundi para mabigyan lang po ng relaxation, if ever, sa mga kawani ng gobyerno. Okay. So, ang panawagan po namin na hindi na higpitan, mas lalo pang unawain ang mga kawani ng gobyerno at ang aming pong panawagan na mass testing, free contact tracing, and treatment. Lalong-lalo na po sa mga kawani ng gobyerno kasi pumapasok po sila. Kung mamarapatin po ng Civil Service Commission, ang aming mahal na Civil Service Commission na sinalan po mismo ang makipag-negotiate sa gobyerno na unahin na mabakunahan ang mga kawani ng gobyerno. Para nakakasiguro po tayo na kahit papano ay libre na po sila. Bagamat alam naman po natin, depende sa vaccine ang effectivity niya kung ilang percent. But nonetheless, kung mabakunahan na po sila, kahit papano, may makakapanatag na po ang aming kaisipan. Yan po. Sige po. Kasanti, maraming salamat po sa inyo pong naging reaksyon po dito. At least po, baka mapagtanto po ng ating pong CSC na hindi na ho nila itutuloy ho to. At kung sakali man, kung matutuloy man ito, siguro mabigyan kayo ng pagkakataon na makuha po ang inyo pong saloobin po dito, Kasanti. Thank you so much po. Salamat po at amin pong pasasalamat din mula sa pamunuan at kasapian ng Courage. Ang aming pasasalamat sa iyo, Sir Alex, at saka sa Radio Pilipinas sa pagbigay sa amin ng oras po na ito. Sa ating mga kapwa mga kawani ng gobyerno, sabi nga po namin, be healthy, be safe and protected, and stay safe. Salamat po. God bless. Thank you, sir. Si Ka Santiago Dasmariñas Jr., ang National President po yan ng Grupo Hong Courage. Ito po'y kinuha ho natin ang kanila pong saloobin dahil nga ho mukhang ang meeting ho nila kahapon ng CSC parang gearing to signing na ho ito po memorandum na ito at eventually ay ilalabas na po ito at igagawin na po yung 15-day publication at susunod na po dyan yung pong effectivity na ito. So tingnan natin kung ano po ang magiging kahinatnan nito pong memorandum po. Yung matrix na ilalabas po ng ating pong Civil Service Commission ukol ho dyan. Okay, bago tayo mag-break, kunin muna natin mga reports at mamaya po, kausapin na rin po natin ang dating pong commissioner ng Commission on Elections, walang iba kundi si Commissioner Gregorio Goyo Larrazabal na nasa linya ko na po. Anyway, simulan mo natin ang balita mula po sa Palawan. Commission on Elections, ito, related. Pansamantalang sinuspindi ang registration para sa mga bagong botante. Dahil nga tumataas pong kaso dyan ng COVID-19. Detalye mula kay Jomar Caluna. Jomar, go ahead. Radyo Pilipinas, report. Pansamantalang sinuspindi ng Commission on Elections o COMELEC ang registration para sa mga bagong botante sa ilang mga munisipyo sa lalawigan ng Palawan, bunsod ng patuloy na pagtaas ng mga kaso ng COVID-19 sa kasalukuyan. Ayon kay Ginoong Jomel Ordas, tagapagsalita ng COMELEC Palawan, mula pa noong Mayo 12 ay sinuspindihan nila ang registration for new voters sa bayan ng Coron. Sa bayan naman ng Magsaysay, sinuspindi ito noong May 21 at sa bayan ng Cuyo noong May 23. At sa bayan naman ng Taytay ay mula pa noong May 14 na wala pang tiyak na petsa kung kailan magpapatuloy. Dito naman sa lungsod ng Puerto Princesa ay nagpapatuloy ang registration, subalit ipinatutupad ang 50% capacity ng mga aplikante bawat araw. Ayon pa kay Ordas, ito ay alinsunod din at pakikiisa dahil may ilang mga lugar na nagkaroon ng granular lockdown at upang maiwasan din ang pagkalat ng COVID-19. Sa ngayon ay meron ng humigit kumulang 20,000 newly registered voters ang madadagdag sa mga botante ng Palawan sa darating na halalan. Halindigay sa syudad ng Puerto Princesa, Jomar Caluna, Radyo Pilipinas. Okay, thank you, Jomar. At mamaya po, tatanong rin po natin kay Commissioner Goyo ho yan. Dahil nga po sa kailangan kasi na dagdagan ng mga voters po natin. Pero dahil nga po sa tumataas pong bilang ng mga COVID-19 cases po sa mga lalawigan, ayan, tulad yan, natigil, nasuspindi po ang registration po ng mga bagong botante. Sunod natin, report mula naman po sa Zamboanga City. 3 karagdagang vaccination center sa lungsod
patuloy na umaarangkada na ngayon sa kanila pong vaccination rollout. Detalye mula kay Justin Bulanon. Justin, go ahead. Radyo Pilipinas, report. Nakiisa ang Ateneo de Zamboanga University, KC Simol de Zamboanga at ang SM City Minpro sa lokal na pamahalaan bilang suporta sa kampanya kontra COVID-19 sa pamagitan ng paglalaan ng kanilang pasilidad bilang vaccination sites. Patuloy na umarangkada ang pagpapabakuna para sa mga napapabilang sa E2 eligible priority group sa mga pasilidad na ito. Malaki naman ang pasasalamat ng lokal na pamahalaan ng Zamboanga sa mga pribadong institusyon at ahensya na nag-alok ng kanilang mga lugar upang magsilbing vaccination sites, lalo na't hangad ng lungsod na mapaigting ang pagpapabakuna kontra COVID-19 dahil sa patuloy na pagtaas ng aktibong kaso sa sabing lugar. Nangako rin kamakailan ang National Interagency Task Force sa NIATF na dadagdagan ang ilalaang bakuna para sa lungsod upang mas marami pa ang mapapabakunahan laban sa naturang sakit. Base sa pinakuring naitala ng Zamboanga City COVID-19 Data Tracker nitong ika-24 ng Mayo, bahagyang bumaba sa 2,457 na aktibong kaso sa lungsod, nakapagtala naman ng 167 na gumaling mula sa naturang sakit habang wala namang naitalang nasawi. Desde Aquina Ciudad de Zamboanga, Justin Bulanon, Teleporta para sa Radyo Pilipinas. Okay, maraming salamat. Muchas gracias kay Justin Bulanon mula po dyan sa lungsod ng Zamboanga. No? Sunod natin, mula naman po sa Marawi, ang Central Material Recovery Facility binuksan na ho. Dyan po sa Marawi. Detalye mula kay Johanna Yuso. Johanna, go ahead. Radyo Pilipinas, report. Binuksan na ang Central Material Recovery Facility ng lokal na pamahalaan ng Marawi kamakailan lamang bilang parte ng Solid Waste Management Project kasama ang Task Force Bangon Marawi. Ang nasabing pasilidad na nakatayo sa higit 2 ektaryang lupa sa Barangay Malimuno at Dalay Proper ay nakadesenyo upang tumanggap, magproseso at imbakan ng mga recyclable materials na naglalayong mabawasan ang pag-aaksaya ng mga basurang kaya pang magamit muli, alinsunod na rin sa Republic Act 9003 o ang Ecological Solid Waste Management Act. Ang pasilidad na ito ay kayang tumanggap ng 15 to 20 tons ng basura kada araw. Ngunit pagpapaalala naman ni DNR Finance Information System and Mining Concerns, ASEC Nonita Kage, na ang pagsasaayos ng basura mula sa paghihiwalay hanggang sa pagtatapon nito ay dapat magsimula sa tahanan muna. Ang proyektong ito ay sa ilalim ng pondo mula sa National Disaster Risk and Reduction Management Council para sa rehabilitasyon ng Marawi. Puon sa Islamic City of Marawi, Johanna Yusuf, Radyo Pilipinas. Okay, sukran mula kay Johanna Yusuf dyan po sa Marawi. Okay, sa ating po pagbabalik, kausapin natin si Commissioner Gregorio Goyo Larazabal patungkol po to sa kanya pumungkahi na declustering po ng mga precinct sa darating pong halalan. In a short while, 1:31 na po ng hapon. This time check is brought to you by San Miguel Pale Pilsen. Sarap ng urig, sarap ng totoo. Sakrang ka na naman nakaupo, Paps. Kalma ka na. Nag-angkas ka pa ng bigas. Kalma na. Sa grocery ka lang nagmotor, pero ang nauwi mo, sunog na itlog. Kalma ka na. Nag-Petron Sprint 40 ka na lang sana with thermal control system. With TCS formula. Controls heat, sustains power. Para laging chill mode sa road. Petron Sprint 40 motorcycle engine oil sustains power, controls heat, and protects engine for a smooth ride. Available in all Petron stations nationwide. Panatilihing masaya ang paglilibang. Ang paglalaro sa kasino ay para sa may edad 21 pataas lamang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, tumawag lamang sa hotline 521-0957 o bisitahin ang www.pagcor.ph/regulatory.php. Isang mensahe mula sa PAGCOR. Keep it fun. Game responsibly. Alam niyo bang bawal magkabit ng antena sa ilalim o malapit sa linya ng kuryente dahil maaari kayong makuryente? Lubhang mapanganib yan dahil ang mismong pagtatayo ng bahay o anumang istruktura sa ilalim o malapit sa linya o tore ng kuryente ay pinagbabawal din. May kaukulang parusa ang paglabag nito. Kasama na ang pagkakakulong ng hanggang 12 taon at may multa din na hindi bababa sa 50,000 pesos. Makipagtulungan upang mapanatiling tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente sa inyong lugar at saan man sa bansa.
Isang paalala mula sa NGCP. Mahahalagang issue, maiinit na balita at talakayan. Alamin sa mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas, 738 sa Metro Manila. Alex Santos sa Walang Sinasanto sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Okay, we're back. Dito pa rin po yan sa Radyo Pilipinas sa Walang Sinasanto po, 1:33 na po ng hapon. Okay, makakapiling na ho natin, walang iba kundi ang dati ho nating commissioner sa Commission on Elections, walang iba kundi si Commissioner Gregorio Goyo Larazabal. Mayong hapon, Commissioner! Mayong hapon. How are you? Mayong hapon, salamat sa pagtawag. How are you, sir? Kumusta po ang inyo pong pag-iikot? Unahin muna natin to. Yung inyo pong pag-iikot, just to inform our voters na magpa-register. Kumusta po ba ang output po, sir? Okay, sobrang okay yung resulta. But now, dapat I should be going around Visayas, pero medyo mataas yung cases sa Panay and Negros. Tama. So, ang feeling ko is wag isugal na you don't go around at this time. Importante you do it later siguro na July, medyo bababa ang kaso. That's when I go back. But in cases kasi na di mataas yung kaso ng COVID, pwede ako pumunta. But kung mataas yung kaso, iwas muna kasi safety first, di ba? Oho. Pati narinig niyo siguro yung report kanina na sa Palawan, mukhang tinigil muna. Yes. Mataas rin po ang kaso ng doon. Cases. Oh, importante yan. We have to understand the fact that kung medyo mataas talaga ang kaso, huwag kang pagala-gala muna. Tama. You can do that when bumaba yung kaso or nagpa-vaccine ka na. That's when you can do it. But kung the upturn is pataas, especially sa Visayas, Mindanao, iwas muna. Pero how's the how's the response of our voters po with regards to dito sa inyo pong to register now? Okay, ang unang tanong nila is how do we have elections in 2022? Sabi ko, simple. Tingnan natin anong lessons that we can learn from other countries kasi in 2020, over 70 countries including the US had elections. Yeah. Kaya naman nila, di ba? In fact, also, you mentioned Palawan, di ba? Nagka-plebiscito last March. Ang turnout is 60%, ha? Mataas. 60% for plebiscite is very, very, very high. So, pagkatapos ng plebisito, wala namang surge. So, pwede palang gawin. So, ibig sabihin, hindi po magiging hadlang, no? Hindi po magiging problem po to itong pandemya o itong COVID-19 sa magiging kalakaran po ng halalan. Pero what's your ano po ang inyo pong suggestion po? Dahil may binabanggit ka nga po, Commissioner, no? Kaya tayo po ay nag-uusap ngayon with regards to dito sa inyo pong mungkahi na declustering the precincts. Pakibigyan mo kami ng bird's eye view on this. Kasi kada barangay may isang presinto. Yeah. Ang limit sa kada presinto is 200 voters. So that's one established precinct. Kung maging 250, the 50 becomes a daughter precinct, pero isabay yan into one precinct, one machine. So yung mga provinces, mga far-flung areas in the countryside, hindi magka-problema kasi yung mga kada machine is like 200, 300 voters. So konti lang. Ang problema dito sa Metro Manila and other urban centers kasi in 2019 up to 1,000 registered voters per machine. Oh. Mahirap yun, di ba? Dami. Oh. So ang suggestion namin, I wrote about it today. You look at declustering, meaning to say, ang limit ng number of voters per precinct, hindi 1,000, hindi 800, gawin mo 500. Okay. Bakit gawin mo 500? Kasi kung mas konting tao, parang funnel yan, di ba? Funnel yan is malaki yung mouth, next yung baba, maliit. So, may congestion. So, ang gagawin natin, lalaki natin yung baba. So, mas madali i-process yung mga botante. Kasi 500 voters,
the time it takes to process 500 voters as compared to 800 voter, 1,000 voters, alam mo talaga may diferensya, di ba? Oo. So, you decluster it, mas maraming clustered precincts, pero you have to buy more machines or you have to acquire more machines. Tapos you have to hire more electoral board or yung mga teachers para mag-serve BI. May mga logistical concerns, pero if you do it early, budget early, kayang gawin yun. Pero anong pabor ho dito para ho sa ating ano pong benepisyo nito para ho sa ating botante aside from na malilimitahan po natin yung pong dagsaan ng tao at hindi magkakasikipan po inside the precinct. Ano po bang iba pa mga benepisyo nitong declustering, sir? Well, at the end of the day, it makes voting more convenient kasi if you have less number of registered voters per clustered machine, the line is technically shorter, di ba? Kasi mas konting botante. Since mas konting botante, you can space out the chairs or the polling booths inside the classroom even further apart. So, on the overview of the concept is, it makes things faster, safer, and healthier. Ayun. Okay, pero would you think the COMELEC will look into this? Ito inyo pong suggestion, sir? Yes. Yes, they will. They will. I'm sure they will. Kasi this is also good for, at the end of the day, di ba, ang inisip ng tao, how to make elections safer, how to make elections healthier. And this is one of the best and easiest way to make that possible, di ba? Kasi, mas konting tao sa isang classroom. True, pareho rin ang number of people in the voting center, pero mas spread out sila into different classrooms, into different like areas in the school, di ba? So it makes things better. Okay. Kunyari, Coco, dati nasa clustered precinct ang aking pong pagboto. What will be the changes for me? Magkakaroon po ba ng ibang precinct akong pupuntahan? Parang ganun po ba, Commissioner? Generally, yes. Pero, normally, katabi lang yan. Like, for example, itong classroom na pinupuntahan mo, katabi lang ng classroom, di ba? Hindi yung sa kabilang kanto or sa kabilang school. It's the same voting center, same public school na pupuntahan mo. Siguro, ibang classroom lang. And you notice, yung ibang voting center, maraming classroom dun na hindi okupado kasi bakante, di ba? Kasi hindi naman gamit lahat. So it just spreads out more. Key doon is voter education. So yung mga COMELEC or yung Citizens Arm, siguro what they will do is may mga support staff sila sa kada voting center to tell the people, ito yung presinto mo. Punta ka sa 3rd floor or 2nd floor, room 302 or 202, di ba? Yun, they will teach you how to do it. Okay. By the way, ang clustering nga pala ho, ano nga ba ho ang nag-udyok sa COMELEC to do a clustering precinct? Just because po ba nag-automation ho tayo? What if kung sasabihin ng COMELEC na magiging ano tayo, may automation at meron rin pong manual? What will happen, sir? Okay. Una, even in manual elections, there is clustering of precincts talaga. So instead of like 1,800, siguro 200 to 300 per clustered precinct. We cannot go manual and automated kasi you need a law for that. We are stuck with the system we have now because RA 9369 provides that we have to have automated elections. So wala tayong magawa. Diba? And what we have to look at now is how to make things safer. Not only for the voters, but also yung people who will serve on election day. Okay, sige. So, with that, ano na lang ang panghuli mong mga mensahe at paalala sa ating pong mga botante now that tuloy pa rin po naman ang registration, no? At ano pa mga kailangan nilang alamin with regards sa darating pong halalan, Commissioner? Don't wait to the last minute. Don't wait until August or September to register. Kung pwede mo mag-register, pwede ka mag-register, register now. Kung mag-online application ka na appointment form, kasigaran doon, August na yan eh. Yes. So, ang ginagawa ng iba is, pupunta talaga sila sa COMELEC office. Next, kung hindi sila makaregister, sinasabihan sila ng COMELEC officials na, balik ka lang next week or 2 weeks after. Pero importante is, punta ka sa COMELEC office to check how to register. Ito yun ha. Sinasabi ng iba,
hindi naman safe pumunta sa Comelec office. O hindi safe pumunta sa Comelec office, pero pupunta ka sa supermarket, pupunta ka sa bar, pupunta ka sa restaurant, kakain, pupunta ka sa bangko, pupunta ka sa mall. Pero hindi ka pwede pumunta sa Comelec office. Parang something wrong. Okay, sige. At least napaalalahan po natin ang ating mga botante. With that, Commissioner, thank you so much. Daghang salamat. Ayo-ayo. Daghang salamat, Amping. Thank you, sir. Si Commissioner Goyo Larrazabal po yan ating pong nakausap dito po sa Radyo Pilipinas. Okay. Siguro ating pong pagbabalik, kausapin na natin si Mayor Marcy Teodoro patungkol po sa hinahayaan na po ng National Task Force ang mga LGUs na pumili para sa listahan ng mga A5 priorities. Ito po yung mga poorest of the poor. Paano ba nila ito magagampanan po at gagawin sa darating pong panahon na magsisimula pong bakunahan sa A4 and A5. We'll be right back. This time check is brought to you by San Miguel Pale Pilsen. Sarap ng urig, sarap ng totoo. Sakrang ka na naman nakaupo, Paps. Kalma ka na. Nag-angkas ka pa ng bigas. Kalma na. Sa grocery ka lang nagmotor, pero ang nauwi mo, sunog na itlog. Kalma ka na. Nag-Petron Sprint 40 ka na lang sana with thermal control system. With TCS formula. Controls heat, sustains power. Para laging chill mode sa road. Petron Sprint 40 motorcycle engine oil. Sustains power, controls heat, and protects engine for a smooth ride. Available in all Petron stations nationwide. Panatilihing masaya ang paglilibang. Ang paglalaro sa kasino ay para sa may edad 21 pataas lamang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, tumawag lamang sa hotline 521-0957 o bisitahin ang www.pagcor.ph/regulatory.php. Isang mensahe mula sa PAGCOR. Keep it fun. Game responsibly. Alex Santos sa Walang Sinasanto sa Radyo Pilipinas 738 AM. Okay, sa oras na 1:45 na po, ating po makakapiling ang alkalde ho ng lungsod ng Marikina para pag-usapan ho natin dahil ipinauubaya na ho ng ating pong National Task Force, lalong-lalo po ang ating pong mga vaccine leaders para gumawa ho ng listahan para sa darating pong panahon dahil by June, magsisimula na po ang pagturo ko ng bakuna kontra COVID para ho sa ating po mga kababayan na nasa A4 at A5. Ano ho ba yung mga A4? Ito po yung mga economic frontliners. Pero yan po ay nabatid na ho natin kung sino-sino po sila. Pero doon po sa A5, ay wala po mga specific po doon. Pero ang sinasabi ho, kapag A5, sila po yung mga pinaka-poorest of the poor. Pinakamahirap po natin mga kababayan na walang-wala. Nasa laylayan, ika nga. So paano ho ba nila maituturing na ito pong mga kababayan natin sa kanilang pong nasasakupan ay sila dapat hong mauna sa pagbabakuna. Para na kasi itong it's a general public na po ang bakunahan na ho dyan. Masasama na ho yung general public. Pero uunahin lamang po yung pong mga mahihirap. Mukhang mahirap na trabaho po ito para sa mga LGU. Bakit nga ba pinasa ng NTF sa mga LGU? Ang dami na ho nilang inaatupag, no? Ang ating po mga LGU, mga local chief executive. Pero mukhang sila ho yata ang nakakaalam kung sino po ang kanila pong bibigyan pong prioridad sa pagbabakuna. Dahil ito na yung pagkakataon na after po sa A5, yung pong mga poorest of the poor, dediretso na ho tayo sa general public na po yan. Pero parang na ho yan, pahapyaw na po yan na parang tinuturukan na po ninyo yung pong ating pong mga kababayan in a general scene, na yung lahat po na nasa sa ating pong mga nasasakupan pong lugar. So, inantay lang ho natin si Mayor, no? Para makuha natin po ang kanyang pong reaksyon, ang kanyang pong salubin sa pagpasa. Hindi na, siguro, may tuturing ba natin to na pagpasa ng NTF o pagpapaubaya ho ng kanila pong responsibilidad sa mga LGUs dito po sa pagpili. Dahil ang una, pipiliin po yung mga nasa 4Ps. Ito po yung mga talagang umaasa po sa tulong pinansyal ng ating pong pamahalaan. Ito po yung ang tawag nila dito sa 4Ps ay ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Ito po yung mga pamilya na binibigyan po ng suportang pinansyal ng ating pong pamahalaan
na meron pong kulatilya po dyan. Dapat yung ating pong mga kababayan ay ang inyo pong mga magulang ay yung inyo pong mga anak dapat pong nag-aaral. Inyo pong hinihimok na mag-aral para eventually sila po ay magiging successful sa kanilang buhay at kayo naman po ang kanilang pong tutulungan. Ganun po ang nun. Dahil nga iniiwasan po natin yung lagi lang dole out, bigay ng bigay. Wala naman pong improvement sa kanilang buhay. And dapat po, isa po sa mga kondisyon para mabigyan po kayo, mapabilang kayo sa 4Ps, dapat inyo pong mahimok ang inyo pong anak na pumasok at mag-aral. Yan po ang doon dahil nga man po, ang edukasyon noon po dito sa Pilipinas, lalo na po sa public school, ay libre. Kailangan po hayaan mo ninyo, bigyan ninyo ng pagkakataon po mga kabataan na mag-aral. Yan po isa po sa mga kondisyones para kayo mapabilang sa 4Ps. Ang tanong, yung po bang 4Ps po ba natin? Malinaw ho ba yung listahan na yan? Baka mamaya may sisingit na naman dyan. Magkakaroon po tayo ng problema. At ito pang isa pong tanong, hindi po ba mahaluan po ang pag ipinasa po ninyo sa mga LGUs ang paggawa ho ng listahan sa A5, baka mapupolitika naman ho yan. Di ba? Gagawin ho nilang campaign, campaign strategy. Na kunyari, uunahin kayo dahil meron po silang gusto sa darating pong halalan sa inyo. Yun lang sa akin Kaya gusto ko pong mahingan po ang saloobin po ng isa pong alkalde mula po dito sa Metro Manila, ang Marikina. So yun pong ating pong tatanungin. Dahil nga, malapit na po this May, ongoing po ang pagbabakuna ng mga second dose para sa mga A1 to A3. Tapos A4, nagsisimula na po yung mga first dose po para sa ating po mga kababayan. So, inantay ho natin si Mayor Marcy. Mukhang wala ho yata. Mukhang nagkaroon po ng problema po sa kanya pong linya ng telepono. Nandiyan ba, Ivy? Dahil we have 5 minutes na lamang. Siguro, antabayanan natin to. Dahil nga, ito na ho ating pong huling topic. Ito, nasa linya na si Mayor Marcy Teodoro ng lungsod ng Marikina. Mayor, good afternoon sir. Si Alex Santos po. Good afternoon Sir Alex at sa mga nakikinig po sa atin ngayong hapon. Opo, Mayor, madalian po tayo. Ano po ang inyo pong reaksyon or salubin na ipinaubaya na ho ng NTF ang pagbibigay ho sa mga LGUs na gumawa ho ng listahan para ho sa A5 priority list? Paano ho ninyo ito gagawin po, Mayor? Una po ay gagawa po tayo ng master listing para doon sa A4 po at nabanggit na nga rin po pati A5 po ay gawa ho ng master list natin. At pagkatapos po magawa ng master list ay magdadagdag po kami ng mga vaccination team para yung dami ho ng magpapalista at magpapabakuna ay na natin. Opo. Pero Mayor, hindi ba ho kayo magkakaroon ng problema ho dito? Ang mga listahan ho ba sa A5, madali ho bang matukoy kung sino-sino po sila, sir? Una po, sila po yung mga kasapi ng National Household Targeting System natin for Poverty Reduction. Okay. Ito po naman tayo magagamit po na listahan galing po sa Department of Social Welfare and Development. Oo. So, ito po ito na pwedeng pagsimulan po yung listahan gagawin po. Sa inyo pong lungsod po, Mayor, mga ilan po ang mga nasa A5? Ang nasa A5 po ay nasa huling listahan po namin tiningnan ay mga nasa 20,000. Oh. Dito po na kinuha ng mabuti ng Department of Social and Welfare and Development ay nasa 14,000 po. Pero kasi silang category na yung iba po ay nag-graduate na po sa listahan dahil nga po bumuti yung kanilang kalagayan. Ibig sabihin, karoon ng trabaho. Yung iba po ay graduate ng kanilang mga anak. Ganun po. At Mayor, siguro panghuli, hindi ba ho mababahiran po ng politika? Ito pong pagpili ho ng mga A5 priority list dahil nga ho, baka magamit po itong bihikulo para ho sa darating pong halalan. Actually, walang politika na po ating dinaranas ngayon at malinaw naman ang sinabi ng Pangulo po rito. Targetin po natin yung pinaka-risk of the poor natin. At ito naman po
ayon rin ho sa existing na listahan po ng Department of Social Welfare and Development po. At meron po itong parang auditing na ginagawa ho. At merong validation na ginagawa po. Hindi lamang po ang mga LGU ang nagpo-validate ito, kundi yung mga independent po na validator po natin galing sa social welfare. Okay. Ang A5 po ba, ano pong bakuna ho ba ang nakalaan para sa kanila, sir? Ang pagkakaintindi ko, Sir Alex, kung ano po yung magiging available pong bakuna sa panahon na kung kailan po sila naka-schedule mabakunahan. Dahil ang ating pamahala naman po ay meron pong diversified portfolio of vaccine. Kung mapapansin po natin, iba-ibang bakuna po ang ginagamit po. At sa totoo po, lahat naman ng bakunang ginagamit ay safe po naman lahat at certified po at pinagagamit po ng Food and Drug Authority. Ayun. So, hindi po pwedeng maging choosy ang mga nasa A5, sir, no? Lahat naman po, hindi lang po yung nasa A5 po, kundi lahat po tayo ay hindi po pwedeng maging mapili dahil ang mahalaga ay mabakunahan po tayo sa lalong madaling panahon. Ayon po doon sa schedule ho at availability ng bakuna. Okay. Mayor Marcy, sir, thank you so much for your time, ha? Salamat po. Opo, Sir Alex, maraming salamat po. Mabuhay po kayo. Thank you, sir. Mabuhay rin po kayo si Mayor Marcy Teodoro ng lungsod ng Marikina. Ayun, so hindi pala mahirap para sa kanila, no? Dahil audited at meron po talagang listahan na katuwang po nila ang DSWD dito at para matukoy talaga kung sino po ang mga poorest of the poor. Okay? Maraming salamat po sa ating pong pagsama at ating pong mga katuwang ho dito sa grupo natin. Oy, wala kang listahan dito, IB. Ayun, si Sir Rolly, Robin Padilla na si Sir Rolly Bumatayo, no? At si Michael Richard Gutierrez Lainez. Maraming salamat sa inyo at si Ivy Grace Rivera. Until tomorrow, ikat po tayo. Bye! We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here. Di ka umaatras sa sakit na maraha. Ayokong makahawa. At mahawa. Pero kailangan ko na magtrabaho. Kaya di ako magiging pabaya. Di matigas ang aking ulo. Iingatan ko ang aking sarili. Para maingatan ang pamilya ko. Ito ang ambag ko. Ako. Ikaw. Lahat tayo. Sama-sama nating Mayaangat ang bayan. Basta't sama-sama tayo Sa pag-ingat buhay. para sa ating hanap buhay. Mask, hugas, iwas. Bumibirada sa mga usapin kapag kailangan na masusing himayin. Ang tiwala ng tao ay lubhang napakahalaga, kaya aming tatapatan ng makatotohanang pagbabalita. Aksyon, solusyon para sa paglalahad na napapanahon. Hindi lang basta tapang, balita ang patas at makabuluhan. Naglilingkod gabi-gabi para sa makabuluhan, matapa at makatotohanan. Ulat Bayan.